Sandro, so ano ang magiging epekto ngayon ng bagong impormasyon na ito sa mga impeachment bid laban kay VP Sara Duterte? Tila nadagdagan na naman ang kanilang bala. Corina, dalawa yung nakikita ng mga kongresistang nakakausap natin dito. Una, maaaring mauwi ito sa kasong technical malversation. Pangalawa, posible nitong palakasin ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Walang birth, marriage at death certificate ang sinumang may pangalang Mary Grace Piato sa Civil Registry ng bansa. Ito ang laman ng sertipikasyon na pirmado mismo ng National Statistician at Civil Registrar General. Inilabas ito matapos hilingin ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa PSA na matingnan kung meron bang nagngangalang Mary Grace Piatos sa bansa. Finally, na-clear na rin na wala talagang ganong tao. At ano ang pinapakita nito? Na ang mga opisyal sa Office of the Vice President, led by no other than Sara Duterte, ay nag-imbento ng mga resibo para madepensahan yung hindi tamang paggamit ng confidential funds. Ngayon, meron na talagang konkretong patunay na hindi ginamit ng tama ang pera ng bayan. Tingin ng ilang mambabatas, sapat itong batayan para makasuhan ng technical malversation ang pangalawang Pangulo. At kung sa pagkakataong ito, gawa-gawa ang mga dokumento ni Mary Grace Piatos, gawa-gawa si Mary Grace Piatos, nanakawan po ang taong bayan. Nilinaw din nila na hindi porket confidential ang pondo ay pwede na itong dayain. At hindi rin pwedeng gamiting palusot na dahil confidential funds ay pwede nang gumamit ng codename sa pagpirma. Hindi ho absolute ang confidentiality. Klaro po ang guidelines sa Joint Circular sa paggamit ng confidential funds. Ang reports po lahat yun, confidential, pero hindi ho sinabing magpeke kayo ng acknowledgement receipts. Hindi po pwedeng sabihin pekein nyo kasi confidential yan. Bagay na maaring magpalakas sa impeachment complaint. When we study the grounds for impeachment, merong betrayal of public trust, graft and corruption, misuse, misallocation of funds, possibly this could be used as evidence. Yun lang ang nakikita kong implications. Nilinaw din nila Asidre na hindi kasama sa 2023 Independent Auditor's Report na unmodified opinion ang confidential funds noong 2022 ng OVP tulad ng mga lumalabas online na basehan daw para ibasura na ng Kamara ang impeachment laban kay Duterte. Corina, sa kapapasok lang na abiso, kinumpirma ng Grupong Bayan na bukas, 1:00 ng hapon, ay maghahain na rin sila ng kanilang sariling impeachment complaint. Kasama nila ang iba pa mga civil society organizations, gayon din ang nasa 50 complainants. Corina. Okay, sa mga 50 complainants na ito, hindi kasama ang iba pang mga congressman maliban sa civil society, Sandro. So kumbagay sumusunod pa rin sila sa kautusan o habilin ng Pangulo na huwag silang sumali dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Corina, hindi dahil yung tatlong makabayan congresswoman at congressmen, 2 congresswoman at 1 congressman, ay sila yung mag-e-endorso sa ihahain na impeachment complaint bukas ng hapon. Ayun, okay. Pero sila ay mga dati ng mga, alam mo na, street parliamentarians at mga civil society na napunta sa Kongreso. Pero yung mga, kumbaga, mga politiko talaga na mula sa iba't ibang mga partido, yun ang mga hindi sumasali. Tama ba or ako'y nagkakamali? Malalaman natin, Corina, kung sila ba ay magpa-participate doon sa impeachment complaint, Ayan, okay. So ito ay mahaba pa. Kumbaga, hindi pa natin alam kung sino ang sasawsaw at sino ang lalayo sa issue. Okay, maraming salamat Sandro Ochona, live mula sa Kongreso.